Praise the Lord, magapagampo kita igsoon. Langit nun, dalaygon o sinimbaho na muna Diyos sa walay katapusan. Kapasalamaton kami Ginoo nagahalad sa among kaugalingon, sa among lawas, hunaw-hunaw, kasing-kasing kalag, dinha sa imong trono. Dawata kini imong mga paghalad, Lord, pinaagi sa among kinabuhi, sa mga awit, Ginoo. And Lord, salamat na aduna kami gugma, kagawasan, Ginoo, sa paghalad, sa tantibuok na mong kinabuhi, dinha sa imong halaran, O God, sa imong trono. And Lord, it's not enough to just sing songs, Lord, takus, Ginoo. It's not enough, O God, to just utter words of praise and worship. Sa imong kamaayo, sa imong kahalangdon, sa imong dakong gugmag, kaluoy ug grasya, na imong gibubo sa matag usa kanamo. And Lord, among ginadesire sa among kasing-kasing, Ginoo, na samtang kami nagasunod diha kanimo, sa among pagtuman, pagkumit namo, Lord, sa among kinabuhi diha sa imuha, O God. We pray na ikaw, Jud Lord, kanunay magabag-o, magatransform sa mong kinabuhi, O God. Mahimo kami mga katawhan, Lord, na nagarepresenta sa imong gingharian, O God. Sa pulong, sa buhat, sa hunahuna, man Ginoo, sa sulod o sa gawas man namo, Lord, na kinabuhi. In the public, in the private life, O God. We will become representatives of your kingdom. And that is why, Ginoo, nagatuon kami sa imong pulong karon, O God, para kami makabato kami kaalam unsaon namo, Ginoo, pagbarog, pagkinabuhi, isip na mga Kristohanon, isip, Lord, ang mga disipulo nimo, isip, Lord, mga lumulupyo diha sa gingharian, O God, so that makita sa tibuok kalibutan ang kahayag nimo na imong gibutang sa mga kinabuhi. Ani ikaw, Lord, mapasidunggan, mapadaygan, O God, pinaagi sa mong kinabuhi. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo manuluwas. Amen. Magapabiling kita sa pagtindog, samtang magabasa kita sa pulong sa Ginoo din sa Mateo. Kamoy Biblia igsoon na Biblia ka na ko diha sa Matthew chapter 7. So patapusay na tayo igsoon sa atong series, no? Pila na kasimana. Matthew chapter 7 verse 7 to 11. Nagsulti si Jesus diriya, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, he will give him a serpent? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ang ginamagapanalangin sa pulo, magapangingkod kita igsoon di na sa presensya sa Ginoo. So, andiyan na kita sa ika-16th na simana sa ato ang pagtuon din sa pulong sa Ginoo, particularly din sa Matthew 5, 6, and 7. And so far, ginatun-an nato igsoon kung unsa kaning ginatawag nato na Sermon on the Mount, because si Ginoong Kristo naghimo siya or nagwali siya og mga pagtulunan igsoon na nagsulti o nagtudlo kanato unsay kinabuhi sa isa ka Kristohanon, unsay atong gawi, unsay atong responsibilidad isip ng mga lumulupyo din sa gingharian sa Dios. So nagsugod si Kristo, di ba, kung unsay kinaiya, that the beatitudes, that we are blessed bisag kita persecuted, that we are blessed despite na kita na yung mga kalisod, that we are blessed despite na natin mga struggles, because we are all children of God, igsoon. And we are also called to become a light. Mahimo kita kahayag, mahimo kita igsoon na asin na yuta. And that we have responsibilities igsoon pag-abot sa itong isig katao. Responsibilidad igsoon sa atong kaminyon, sa atong panimalay, sa atong palibot. Ang responsibilidad igsoon pag-abot sa atong espiritual nato na kinabuhi. Di ba nagwali si Jesus mahitungod sa atong paghatag, sa atong pag-ampo, sa atong pagpuasa. And then sa mga tao na naminaw, even sa pag-judge igsoon sa atong isig katao, paghukom sa atong isig katao. So ang mga tao, just imagine igsoon, ang mga tao na naminaw, ang mga disciples o ang mga audience si Jesus, siguro mga around 200 to 300 ka mga tao na minon Jesus at this time.
So nakapanguta na sila because Jesus is challenging them. I-invite sila ni Jesus to become this kingdom citizen, mga lumulupyo sa gingharian sa Ginoo. So, di ba nag-challenge si Jesus, especially katong sa mga nag-seek after sa kanang pangkalibutanon na mga bahandi, di ba si Jesus na kung ang kalibutan igsoon nag-seek ani ng mga butang. If the world is seeking this wealth, how much more na ba ang imong langit ng Ama na ihatag niya sa imuha? So, say challenge ni Jesus, say invitation ni Jesus sa tua, to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, it's an invitation, it's a challenge para sa mga katawhan to be a part gina sa gingharian sa Ginoo. Nag-challenge si Ginoong Jesucristo ison na He's inviting His hearers, His audience, to a life na dili man gawas nun sa problema, dili man gawas nun sa kabalaka, but naakitay gahom, na atay paglaom, igso na dili kita mahimo o kanimit ulipon sa kabalaka, na dili kita igso mahimong ulipon dinaa sa ato mga problema, because nag-focus kita sa paghimaya sa Diyos. Muna gi-invite ni Jesus igsoon. Asa sa mga tao na naminaw sa iya, they will be challenged na mura mag-imposible kina klase na kinabuhi. Di ba kung kita maminaw o kung ato dyan i-reflect igsoon, di ba? Mura mag-challenging kayo ang kinabuhi na Kristohanon. Di ba, mga tao, kung imong pangutanon, para sa imo, dali lang ba ang mahimong born again? Dali lang ba mahimong Kristohanon? Musulti sila dili. Because it's a life of sacrifice. It's a life na gisulti ni Jesus to carry your cross daily. It's a call na we need to die to our selfishness. Even our desires, even our plans must be subjected to the will of God. So, ang pangutana, is it impossible to live a Christian life? No. But ang pangutana, is it hard to live a Christian life? Yes, lisod ang magkinabuhi ng Kristohanon. Challenging siya. Challenging iso ang kinabuhi sa isa ka Kristohanon. But Jesus is giving us this invitation, an invitation to a higher calling, an invitation iso to be a part of the kingdom of God. So, ang mga tao na makapangutan na, unsaon man ako, na mura mag-imposible man kaayo ni siya, unsaon man ako na magkinabuhi ko na mahimong mahimay sa Ginoo, if kung ang mga Pharisee, if these religious people are not cut enough, if di man sa takos gani na mahimong part sa kingdom of God because they are seeking after, ang ilang ginatingwa is, daigon sila sa mga katawhan. So, unsaon man ako. So, nagsulti si Jesus, di ba? Muna itong tema di ay the 3 ingredients to a healthy prayer. It starts with a prayer. So, naghatag si Jesus sa solusyon. If para sa tuwa, imposible kayo may mong Kristohanon. Imposible man kayo, maglisod man kayo may mong Kristohanon. So, ang gisulti ni Jesus na solusyon, pag-ampo. Ano man, no? Ang mga tao, kung imos lang invite sa simbahan, simbata, join the Bible study, simbata, or do you want to receive Jesus as your Lord and Savior? Nung dili man, na may uban na dili sila. Why? Because kabalo sila unsay kinabuhi sa Kristohanon. And the first step para sa pigsuo, no? Di ba, siyempre, part man sa itong pagdawat, sa itong pagkinabuhi Kristo is dawato man nato si Kristo to receive, to believe, and to repent, di ba, igsoon. So, how can we continue sa itong pagpadayon to live a kingdom mindset and a kingdom lifestyle? So, nisod si Jesus, no, pag-ampo. In verse 7, kung sa kisod ni Jesus diya, ask, and it will be given to you. Sometimes we think na, mangayon ko sa Ginoo sa yung gikinahanglan, ihata niya sa ako dayon. Pero kung atong subay, igsono, ang story or ang wali ni Jesus, it's a challenge. And Jesus is telling His people, His hearers, if you want to become a part of the kingdom, if you want to seek first the kingdom of God, ask. Pangayuan, it will be given to you. Seek, pangita, and you will find it.
Panuktok, knock, and it will be open to you. Hinumdubi, no? Ask, seek, and knock. Diba ask sa abbreviation? A, ask. S, seek, and K, diba knock? Notice na kanina mga tulo ka words, it's a command. It's not a suggestion, but it's a command by Christ, no? Pangayo, pangitaa, panuktok. If mangutata, how can I live a Christian life? Unsao man ako nasugdan ang kinabuhi. Unsao man ako pagsugod sa pagsunod sa Ginoo. How can I know the will of God? Unsao man ako na magkinabuhi ko na mahimaya ang Ginoo. Unsao man ako. Sige, unsao man ako na malipay ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ask, seek, and knock. The ability to live for God is only a prayer away. Di ba gusto makata na malipay ang Ginoo sa kinabuhi? Gusto makata na magkinabuhi na malipay ang Ginoo? Importante sa tong kinabuhi ang mga pag-ampo. Kung gusto nato na malipay ang Ginoo sa tong kinabuhi, if gusto nato na mas mulalong pa, mas mahimo pang ligo na tong relasyon sa Ginoo, kung gusto ta mas mo grow pa tong pagsali sa Ginoo, dili jud ta pwede mo biya sa mga pag-ampo jud igsoon. Maturity o ang mga pag-ampo, di jud na sila pwede magbulag igsoon. In the ministry of Jesus Christ, from time to time, di ba nagaampo si Jesus Christ? Importante kang Jesus ang mga pag-ampo. How much more na ba sa to igsoon ng mga disipulo niya? Usahay sa to mga pag-ampo, igsoon limitado ra jud igsoon sa mga pangpangayo sa Ginoo. Ampo ta pagmata, pagpasalamat, pagkaon, before matulog, makadawat ang mga panalangin, mga pag-ampo. But ang mga pag-ampo igsoon na nag-desire kita na makabalo pa jud taon sa kabubuton sa Ginoo, ang mga pag-ampo na nag-desire igsoon na mas mo-grow kita sa tong relasyon sa Ginoo, napa ba na klase ng mga pag-ampo karon? Ang mga pag-ampo igsoon na atong ginasurrender ato mga kabugaton, ang ato mga struggle, ang ato mga kapakyasan, mga kasalaanan, napa ba na klase karon ng mga pag-ampo igsoon? Notice na ang gisut in Jesus, di ba, to ask, to seek, and to knock. Those are mga present tense igsoon. The action happened today, pero padayon ang yang effect igsoon. Only through our prayers can a believer stay in contact with God. Gusto ka mo grow sa mong pagpangalaga sa Ginoo, pray. Kung gusto ka makabalo sa kabubuton ni Lord sa mo, pray. Dapat ato mga pag-ampo, di ba? Ask, seek, and knock. Meaning padayon din ato dapat putlon igsoon. It's a progressive igsoon intensity. Dapat na ay intentional. Dapat intention jud nato igsoon ang kinabuhi na Kristiyan. Dapat we need to be intentional sa itong pag-grow as Christians igsoon. It's not limitado lang sa pag-adto sa simbahan o pag-join o mga fellowship o mga cottage prayer o sa mga small groups, but even in our personal walk with God, ang mga pag-ampo diyan na pwede ibulang. Ngano man o usahay lisod sa tuan mo ampo. Kitang tanan, even ako ni mga times na I find it hard to pray, struggle sa mga prayers. Remember that we cannot be mature Christians if kita huyan ta sa mga pag-ampo. The more kita na mahimo kita mainampuon, the more kita na mo grow sa atong pagpangalaga sa Ginoo, the more nato mas mahibaw-an, mailhan kung unsa kining kasing-kasing sa Ginoo. Mas kabalo kita, mas mas klaro sa atong kinabuhi unsay direction ni Lord sa atoa. Our prayer must be passionate. When you say passionate, kani bitaw na kay kadasig. When you say passionate, so naadyo kay kalipay. It should be persistent, dapat padayon. And it should be expectant. Meaning na kay gina-expect na nipagabuhaton si Lord sa imong kinabuhi. That as you pray, you know that the Lord will also move in mysterious ways. There will always be an effect when we pray. Prayer is like asking, in that we simply make a request known to God. And everyone who asks, receives. Di ba nindot kayo na tanan na mangayo diha sa Ginoo, hatagan sa Ginoo. And receiving is the reward of asking.
Siguro igsoon wala tay nadawat because wa man nato gipangayo sa Ginoo, di ba? Mo gisulti ni Santiago, you did not receive because you did not ask. Unya nagkuha po si Santiago na mali po ang imong ginapangayo sa Ginoo. That's why you don't receive. Receiving is the reward of asking. Prayer is like seeking in that we search after God, His Word and His will. Minsan nadyo kay nag-seek jud ka. Na kay gina-pursue. Di ba katong pasumbingin ni Jesus katong lalaki na nakakutkot siya og kanang gold? Di ba iya yung gitabunan balik og yung gipalit ng yuta? Because he is really passionate for that. Katong pong lalaki, di ba, katong merchant na nangita siya mga pearls na kanang high quality na pearls, di ba? He is really seeking for that highest quality sa perlas igsoon. Ing ana ba, you don't stop until you find what you are looking for. Finding is the reward for seeking. Mo ginison dapat niya to putlon, dapat kanunay kita mag-ampo. Prayer is like knocking until the door is open. Nakatisting na ba tayo na sige panuktok na watagi abrihan? Maka-frustrate diya. Labi na mga kita siguro na sa itong pagabatanon niya, agi matabugoy-bugoy no. Kanang bitang wakagi abrihan nilayat na lang juga sa gate ninyo. Nakatry ko dati sa Bible School, nilayat ko sa gate, mga siaw man nagyo. Inga na igsoon ba? But we keep on knocking. Because we are expecting na nemutubag likod sa pultahan. And try to imagine, nakita igsoon, ikaw igsoon, you are knocking. Nagpanuktok igsoon, di na sa gingharian sa Ginoo. Before the throne of God, and God opens, gabla sa Ginoo ang pultahan. And you are privileged na musulod din ha sa trono sa Diyos. Entering through the open door into His palace is the reward of knocking, and the best reward of all. Ang pinakalindot na reward, igsoon, na madawat sa tao, igsoon, is naakitay kagawasan natin privilege, igsoon, na makasulod dinha sa presensya sa Ginoo. Nindot kayo na privilege, igsoon. Di man ito ma-appreciate na kung napata sa Old Testament times, igsoon, dako kayo na na-privilege, igsoon. Even si Moses, mo ginapangayo niya, show me your glory. Ang si Moses lang gani ang makasulod dito sa tent of meeting kung asa siya makikistorya sa Ginoo. Ang mga ubang mga tao sa gawas ra sila, di sila pwede mo sulod. And now we are now free to enter into that presence of God. Sa atong pagpangayo, ask igsoon sa pagpangayo sa Ginoo, we need to be passionate. Kaya kabantay mo na mga bata sa ito, manglimo si panuktok, di ka lumayan nato, di ka lumahan to, di mo i-down ang imong windshield, di ba? Kita tana, di Diyos lang mo hunong igsoon. Dapat ingala po na itong mga pag-ampo. Di ba? Niya mga pangutata, di ba nisulti man si Jesus na kabalo naman siya sa atong gusto, kinahang na before pa nato, isulti niya, anong ako mga persist man ko, anong balik-balik ko man ako, why do I need to ask Him? Sa masong gisulti, it's all about relationship. Remember sa previous na gito ni Jesus, mali ang ilahang intention. So, they thought na the more taas sila mga pag-ampo, the more nagas sila ritual, dungkong sa Ginoo. But here, we are, sama kita ni mga panglimos bitaw that we are under the mercy, natas ilalom sa kaluoy sa Ginoo igsoon. That we are this person na sige sunod-sunod sa kaning dato bitaw na lalaki sige panglimos santod na bation jud niyang kaluoy ug hatagan kaniya. Even di ba sa ministry ni Jesus in isa book of Mark mo di gito na mo gahapon magud sa mong BE. Di ba nato yung babae na nagapangayo din siya na tagay ko. Oy, ayuha kong anak. Mas iso ti Jesus, anong ihatag man ako ang kwan ang pearls, di ba ang mang ihatag man ako ang pagkaon din sa mga iro, dapat unahon man ako ang mga anak, ingana. Pero iso itong babae na hintil ikso niya, di ba, bisag mga iro mukaon man gikan sa tagak-tagak dinaa sa lamisa. It shows her faith. Her pursuit igsoon.
Ask as a traveler asks the way. Mangayo kita sa Ginoo sama sa isa ka tawo nangangayo siya og direction asa ta padulong. Experience na ako ni Igsono. Usay ka mga lalaki, garbuso ni mga lalaki, di jud mangutana asa padulong. Usay kung namang biyahe mi, usay mo na ganyan si Mrs. ganina. Hunong sa kadali mangutana ta, ako maulaw jud ko ana. Di as much as possible di ko mangutana. Kaya pasalig-salig lagi usay pasig may salig GPS ba nga na patong naging semana August igsoon nasaag mi sa Cagayan padulong airport imbis straight na ding airport igsoon kami nagtuyok-tuyok mi asa tong lugar igsoon sa kanaog ni agi mi gamay kana kalsada nahimong isa ka oras ang 15 minutos sa tanan na biyahe igsoon may nasa siya mangutata asa dapit asa dapit agi dihara ka agi ka ng gamay na kalsada da straight na abot na kadiha padulong highway abot na sa airport. Kasi magsaligrat ta sa Google Maps, time natin mig Jinsan, at tanin ko ang lugar, agi ato sa Google Maps ug sa dihang atuod ko ato nay straight ato siya highway pero traffic. Ug sa dihang si Google Maps ay pangitaon din niya ang walay traffic. So gidala mi sa bukid. Tinga ko di man jud mo ng kalsada, kabalo ko mga shortcut pero di man jud ni mo ang kalsada. Ni agi na man jud mi pasaka panaog na rough road na. Farm road man dyan, ba? Masin na si Alice go siguro dito. Masin magkita niya na sa farm. Vineyard naman Wala man asa na ni abot ani. Dito din mislikod sa atong among destination din ni abot. Pangitaon din niya asa ang pinakawalay traffic rather kung asa ang shortcut. So mo to may piniagi na sa highway bahalag dugay-dugay pero straight dito ta mga pero ganiha. Ni isa ka oras sa tamong biyahe, bis pilar ka minuto, nga na noon. O sa'yo, maulaw ta mangutana. Sa atong pagpang-ampo sa Ginoo, sa atong ginapangay sa Ginoo, no, ato ra mga needs. Pero wala atong ginapangutana, Lord, no, sa imong will, sa kinabuhi. Lord, kabubuton ba ni mo ni? Lord, before na ako ni dawato ni siya ng opportunities, Lord, is this your will? Lord, before na ako ni buhato, Lord, is this your will? Lord, na ako yung mga dagkong decisions sa kinabuhi, Lord, is this your will? Nagapangayo ba tawag direction sa Ginoo? It's part of asking. Usay man gusto to ang asking, nangayo ra ta og provision sa Ginoo na material. Wata nangayo og direction sa Ginoo. And to seek igsoon, seek for a thing of value. Igsoon kanang bitaw nanghita jud ta kanang importante kini siya sa kuha. Kanang di jud nako luman ato di ako ni makitan. Di ba tong pasumbigan ni Jesus tong babae na nawala iyang coins? Di ba dyan niya giundangan hanto nakita niya iyang coins so because for her it's very important para sa iya na ay significant value sa iya to na coins. Di ba ang pagpangita is to be passionate about what you are searching for. Kung isa ka butang dili importante sa imo ba okay di na ko pangita di bitaw pwede kong bago bitaw pwede di to importante sa ko pero kung sa to kung importante to sa to di ba di jud nato luman hanto di nato makitaan. Kung ang yabi sa balay mawala, dakong problema jud igsoon. Ituwad balis ka jud mo ng balay hantod makit ani mo na siya. And Jesus invites us to knock at His door and you can be rest assured He will open for you. Lindot kay igsoon naghatag si Jesus no assurance na knock and you will be open. There is an assurance na if we ask, we seek, and we knock before God, ablihan ka sa Ginoo, padayunon og maminaw siya, magistorya mo sa Ginoo. Usahay no atong struggle is ay piling na ako makasasala kay ko di ko mampos Ginoo basing dili dunggon sa Ginoo mga pag-ampot karon. Usahay piling na to igsoon na nakoy nabuhat na sala. Nasa ko'y probationary period, siguro mga 3 days, di sa ko mag-ampo kay para di ko silutan sa Ginoo sa badinhaan. Muna sa itong mindset na dili ko qualified, dili ko holy, dili ko ing anak kabuutan na tao to ask, seek, and knock before God. But Jesus extends this invitation sa tanan. Pangayo, pangita, o panoktok, and God will open for you, igsoon. Remember that the veil, katong kurtina na nag-atang sa Holy of Holies sa temple is torn apart.
by Jesus Christ. And we have this access, igsoon, na makaduol ta sa Ginoo, and we can be rest assured that He hears us, that we are in His presence. Hebrews 4:16 reminds us, igsoon, let us then with confidence draw near to the throne of grace. Pastor, naman ko'y mga sala, pangayo pa sa Ginoo. That's why you go to God, you ask for forgiveness, you confess your sins, and you ask for forgiveness in the throne of grace so that we may receive mercy and grace in time of need, igsoon. We have this wonderful access, igsoon, na daghan kay sa mga Kristohano, wala kay nila gihatag importansya, the access of grace and mercy gikan sa Ginoo, igsoon. To grow in their walk with God. When we pray with expectations, igsoon. We pray passionately, dapat with intention. Naadyo tayo purpose, igsoon, and we pray na nag-expect ta. Nag-pray ba? Nakatry ba mo, igsoon, nag-pray ka, pero in the back of your mind, magdunggon sa Ginoo, mag-feeling dyan ako, di nyo bagun sa Ginoo ba? Nakatry na ba tayong nag-pray ta na nagduha-duha ta sa mga pag-ampo? More ba na kalaban sa atong pagtuon ang pagduha-duha jud igsoon? Di ba struggle nato ano mo ampo pamangko ni Mark sa to amay na lang basin di ay kaluy-an sa Ginoo, basin di ay kaluy-an di ko sa Ginoo tubagon din niya may lang testingan ako mag-ampo. But remember that when we pray igsoon, we need to expect na naadyo'y pagkabuhaton ng Ginoo. And we need to expect, so we should be expect that there will be an answer. The answer will be either yes, no, or wait. Pero sa mga times so na si Lord, mutubag siya, wala pa ongoing pa yung mga pag-ampo, gitubag dayon sa Ginoo. Katry mo na igsoon. May mga testimony igsoon na gina-disciple mo, gina-pray pa nimo, pero di ay pag man-pray na nang tubag. Immediate or in the process that gina-work out ni Lord dayon ang prayer. For example, igsoon. Diyan sa Acts 12, remember mo na si Pedro, gipriso si Pedro. And ang early Christians igsoon, nagtigom sila sa balay ni Mary. Diba? Acts chapter 12 to 16. So, when he realized this, he went to the house of Mary. Kay, di ba, si Pedro, di ba, gipagawas man siya sa anghel, di ba? Ang anghel ni abot ang anghel ipagawas agi sa sepulta ni gawas siya. So pagkabalo ni Pedro nakagawas na siya, he went to the house of Mary, the mother of John, whose other name was Mark. Di ba kato nagsulat sa book of Mark? Where many were gathered together and were praying. O sa may ginapray nila, because they were praying na makagawas na si Peter, Lord, ipagawas na si Pedro, Lord. Lord, ayaw ito, pasag ni si Peter, Lord, provide you this, Lord, I pray you. Nag-prayer, nag-intercessory sila at that time. Imagine, no, nag-intercessory pa sila, pero gitubag na sa ng mga pag-ampo. Ipagawas na si Pedro gikan sa prisuhan. And when he knocked at the door, at the gate, when samtang nanuktok si Pedro sa pultahan, si Rhoda, pag giablihan niya, nakitaan niya, pa niya nakitaan niya, pagkadungog niya, natingog mo dyan ni Pedro, nakuratan siya, recognizing Peter's voice in her joy, she did not open the gate. Gano'n ni Pedro, si panuktok mo siya gabrihan. Comedic and enjoy na story ni Dapita. Nga na siya, nag-report siya sa mga disciples, sa mga apostles, sa mga katawan na dito na, uy, si Pedro nasa gawas, nanuktok na. Pero sa gibuhat nila, was nakatuo. Masa gisulti nila, in verse 15, you are out of your mind. Pagilom da roda, taka lang ka na pasprisuhan si Pedro, ganyan, nag-ampo pagkita direta pa sa prisuhan. Murag imposible kayo, mahitabo. Di ba, yung nga tao sahay? Pinato, imposible kayo natubagong sa ginato mga pag-ampo. But in fact, gitubag ng dahil sa Ginoo ganyan itong mga pag-ampo before pa nato na mga prayers. But she kept on insisting, naana lagi si Pedro sa gawas. Ang sabi tubag na, anghel ra siguro na niya, angel na niya, kita niyo mo diyan, nag-hallucinate ra ka diya, Rhoda, lahin nakitaan. But Peter continued knocking, and when they opened, they were amazed. Di ba, igsoon, usahay, sa ito mga pag-ampo, struggle na ito, igsoon, na mag-pray ko, pero watay expectation.
Di ba sige itong bagong sa Ginoo? May nalang dahil basin di madoy ang Ginoo, mga maluoy siguro sa mga pag-ampo. Igsoon, when you pray with expectation. Nag-expect ka, Lord, this is my prayer and I know, Lord, na nagay pagabuhaton, O God. I know, Lord, ako mga pag-ampo di mo labay kawang, O God. Lord, kabalo ko, Lord, na nakay pagabuhaton, Lord. I don't know, Lord, kung sa imo tubagan ni, but I know that you are a powerful God. Na mga tata, how long should I keep on praying, asking, seeking, and knocking? Natin tawag, di ba? Push. Pray until something happens. Ayaw o undang sa mga pag-ampo hangtod makita nimo ang resulta. The more kita mo pray, the more nato ma-discern, ma-reveal sa to Ikson kung unsay kabubuton ni Lord. It's either yes, no, or wait. Pray until something happens. Matubag man ang mga pag-ampo or hatagan ka ni Lord or lahi na direction sa ginong kinabuhi, or God will say no, dili na siya para sa imuha until something happens. And then in verse 8, for everyone who asks, they receive. Sa tanan jud mangayo makadawat jud sila, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. There's this assurance, the guarantee ni Lord, igsoon na mangayo, makadawat jud, ang mangita, makakaplag jud, ang manuktok, pag-aabrihan jud. This is what the Lord told kay Jeremiah, in Jeremiah 29:13, you will seek me and find me. Si Lord, dili siya nang gatago-tago bitaw sa mga clouds. Sabi nagtago-tago ta Lord, naghabul-habulan ba ta Lord? Ano ba? But you will seek me and you will find me. But when you seek me with all your heart. Wholehearted ba ta sa itong pag-seek ni Lord? Kinasing-kasing ba ito mga pag-ampo? Expectant ba ito mga pag-ampo? Passionate ba kita sa mga pag-ampo? God-persist ba ta sa itong mga pag-ampo? Is our prayers wholehearted or basing duha-duha lang na siya igsoon? O sa ato pagkakaplag igsoon ang kabubuton sa Ginoo? So what are the ingredients of our healthy prayer? Tulad ng kabukikson, di ba? We need to be passionate. Di ba? Dapat passionate sa mga pag-ampo. Dapat, kanabitang when you pray, bisag you're in the struggle, whether you are in pain, whether you are in anger, whether you are in joy, nakasakalipay, nakasakit, nakasasuon sa pagkikson, you need to pray. Passionate kasi in prayer. Na ikadua, persistent in your praise. Ayaw guno sa mga pag-ampo jud igsoon. And nakatulo, we need to be expectant in our prayers. Na kay ginapaabot, na kay ginasik. Kading tulo ka pulong, ask, seek, knock, combine to emphasize the truth that those who bring their needs to God, sa tanan na magdala sa ilang mga kabugaton, tanan nila mga ginadesire, ginapag-ampo sa Ginoo, diha sa Ginoo igsoon, they can trust God that they will be satisfied. Nindot kay ang assurance na gihatag sa Ginoo. Sometimes God does not answer our prayers immediately. Dili dayon diha to bagon sa Ginoo. And we need to keep on knocking and wait until God answers. However, if we continue to trust God through prayer, Jesus promises that we will receive, we will find, and the doors will be open. Remember, igsoon no, na ang atong mga pag-ampo, di dyan na mulabay kawang si Ginoo. But what if dili ihatag ni Lord akong mga ginadesire? But what about when God does not give us what we prayed for? Mo niya sa igsoon no mag-struggle na to. Gabi atong mga pag-ampo, pila ka years, pila ka weeks, pila ka bulan. Pero ang gihatag si Lord is dili man ni mao. Di man ni akong gipangayo, Lord, di man ni akong gusto Ginoo, anong kaniman imong gihatag o wala man imong gihatag sa ako, Lord. Di ba mura kag ma-frustrate? Mura kag ma-discourage? Lahi akong gusto sa akong life, pero anong kaniman imong gihatag sa ako, Lord? Asa man ko na mali, asa ko na masayop, Lord, asa man ko, usa ba, kulang ba ko sa mga pag-ampo, kulang ba ko sa mga pagtuo, na ba ko'y nasipiyat mo, usa ba? Sometimes we also lack
this fourth ingredient. May bonus ingredient igsoon ba? Or garnish siya. We need to have the correct perspective. Dapat sakto atong pagsabot when it comes to prayer. Na dili tan na natong gusto ginapangay sa Ginoo, it will be given to us. But we can be rest assured na ihatag sa Ginoo kung unsay para sa tuwa. Sometimes ang para sa tuwa dili man na mga butang na atong gusto tana, but when God sees na para na sa imuha, para sa imong ikamaayo, dawatan na doon kalipay igsoon. O sa isulti sa verse 9 to 11, or which one of you, if his son ask him for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? Di ba si Jesus? Jesus is telling here na it's common sense na bisag kinsa na kung ang iyang anak mangayog tinapay, hatag jud na tinapay, wala jud siguro tarong nga amahan na maghatag og bato kung ang iyang anak mangayog tinapay. At di siya nagikan ng batuhin mo ng bato. Ang batuhin, pag binato ka ng bato, balik ka lang. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Balik ka lang. Pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng bato. So, it's common sense na bisan kinsa na mangayo, imo mo yung hatagan o sa iyang ipangayo sa isa ka ginikanan. Di man siguro maghatag ang ginikanan o something na makadaot sa iyang anak. Atagi ko pagkaon, drugs, okay na. Good for 1 week na nang imong good for 1 week na fights na. Di ba dili man jud? Gusto mo skwela, pangawat sa dito, na manok sa silingan, kung ato ka. Dili man jud ingana jud igsoon. Kung say pangay ihatag man jud sa sakto. In verse 11, isulti pa Jesus that, if you then, who are evil, wala pa sa butik soon na nang judge si Jesus, dautan jud ka, dautan mo mga makasala mo. But what Jesus is telling here is, when he said na, if you then, who are evil, gi-compare ni Jesus ang isa ka tao, kung ang tao, na sometimes man gani masipyat, nakita ng mga tao, napatay selfishness, natay greed, natay kapungot, natay tendency so na makasala, magdumot. Kung kita gani, na kung atong susyo itong kasing-kasing kinabuigson, nadyo tayo mga kalapasan, na tayo mga kulangon, pero kaya nato maghimo og maayo, muhatag og maayo, muhatag kung unsay maayo para sa bantaw, how much more na ba ang imong langit nung amahan? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give you good things to those who ask Him? Usay na masakit na tas mga balita, di ba? Mo na siya nangawat ko kay panghatag tuition sa akong anak para makakaon na akong pamilya. Although ang the end is gusto niya makaprovide sa iyang pamilya, but the means is dautan siya. Magmo niya ba? If kung kaya nimo maghimog dautan para lang makakaon imong anak, how much more ang imong maayo langit nun ug dato na amahan sa langit, ihatag niya ang mga mahing butang dinas sa mga mangita ug mangayo ni sa iya. How much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? God can only give you good things, igsoon. Sometimes ang mga good things na gihatag ni Lord, Lord, di man niya akong pangayo, di man niya akong gusto. Sa man na, Lord, siguro di man nato ma-realize ang value sa unsay gihatag ni Lord sa tuwa karon. But later makita sakto ra jud po na gihatag ni Lord sa kuan siya. God is not selfish. God is not stingy. Dili kuripot si Lord. He is a loving Father. Di ba makabantay ta in chapter 6, then in chapter 7, kung sa ginsultin ni Jesus permit, your Father who is in heaven, your Father who is in heaven, your Father who is in heaven, na mas labaw pa sa tong yutan ng amahan. He is a loving Father na nakasabot sa imuha, na nahigugma sa imuha, who cares for you, ang gusto lang niya ihatag kung unsay maayo para sa imuha. James 1:17 reminds us, every good gift and every perfect gift is from
above, coming down from the Father of lights. Even sa mga pagsulay, so sa itong kinabuhi, mga pautan, anong yung gihatag sa ko, Lord, na mga pagsulay? Anong gialaw man mo, Lord, na mga pagsulay sa itong kinabuhi? Para sa to, di siya good, but in the eyes of God, that's for your own good. Parang tambal ba? Why lami ang tambal? Why yung tambal na tami igsoon? Why yung lami ang tambal? Sakit yun na siya, pait. But it's for your own good. Kung operahan ta igsoon, sakit kay operahan igsoon. Hiwaan ka, ablihan ka, sakit after ana, but it's for your own good. Para makasurvive ka. Para makalahutay ka. We need to have a right perspective when it comes to our prayer. It pleases God to give us what is good and perfect for us. The fact igso nakabalutan na ang ihata sa Ginoo sa tuwa is dili para sa kadautan. Dili para kita madaot, dili para kita masakitan, dili para sa ato ang ikapahamak. Makahamak na ikampante ta. Di ba? It gives confidence sa ato, makasali ko sa Ginoo. Kaya tanan ba ihatag sa Ginoo sa kuha, tanan buhaton sa Ginoo para sa kuha is para sa akong kaayuhan o para sa kahimayan. Makasali ko sa Ginoo. God is the God of how much more. Mas labaw pa ang ihatag sa Ginoo. Mas lindot pa ang ihatag sa Ginoo. With this kind of attitude, with this kind of mindset na masaligan ako ang tanan ihatag sa Ginoo sa kuha is maayo sa kuha. Para sa akong ikamaayo ison. With this kind of attitude, living as citizens of the kingdom of God is not that hard. Dili lisod para sa tuwa na magkinabuhi di na sa gingarian sa Ginoo if mo salig lang ta kabalo ko ang Ginoo masalikan. Mapadayon ko sa mga pag-ampo, mapadayon ko sa pagpangita, pangayo o pagpanuktok di siya kay kabalo ko ang madawat jud nako sa iya is ang pinakalindot jud na butang igsoon. Di ko tagagbahaw sa Ginoo. Pinakainit o pinakalindot na nilungag jud ang ihatag sa Ginoo sa ko. Amen ba igsoon? So salig ta sa Ginoo igsoon. Ask, seek, anak. Ayaw undang ang to dili nimo madawat ang katubagan. It's either yes, no, or wait, salig sa Ginoo. Amen. Nanindog ta igsoon. Let's all stand. And whatever man sa gina-desire nato sa Ginoo. Ako na ko ginapag-ampo sa Ginoo. Recently na ko ginapray sa Ginoo. Lahi ang gitubag sa Ginoo. Yung lahi ang pangay, Lord. Kung may gitubag, pero sige, Lord, ikaw may nag-orchestrate ni dawato na ako, Lord. Bas in the end mo, matubag po na itong ginadesire po na ako dahil, Lord. So, yung nga na, wata kabalo sa proseso sa Ginoo. Atong kaalam, kahibalo na mga tao, limitado lang dyan igsoon. But, ang si Lord, He is sovereign. Unlimited. Diba? So, yung Bible na, dili nato matungkad ang kaalam sa Ginoo. Who knows? Who can search the mind of God? His plans for us is vast. Lapad kayo igsoon ang plano ni Lord sa to. Ang ato nakita, gamay na nakasada compared sa dako kayo na plano sa Ginoo. Say masaag ta o say maglibog ta. Walay mawala sa to kung mga itagtabang sa Ginoo. Before ta mohimog decision, before ta kung naglibog ta sa tong kinabuhi, before we do this and we do that, kung natay ginastragula sa tong kinabuhi, ask, seek, anak. And you can be rest assured na dili ka pasagda sa Ginoo. Ablihan sa Ginoo. Jesus gave the assurance that you will be open. 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 Let's pray. Ginoong Diyos, ikaw ang nakakita, nakasusi sa mga kasing-kasing sa mga kanakan. And Lord, salamat Lord na dako kayo Lord na kampante sa mga na makabalo kami na wala pa man namo nabungat, wala pa namo ginadesire, but Lord, nakita na nimo Lord that we need it. Because your word tells us that you know that we need these things. And Lord, whether kani mga butang maayo para sa mua, dautan or dili pa para sa mo karong panahon na makasali kami sa imo Lord, that everything that we receive gikan sa imo is good.
And sometimes, Lord, ang mga ginapray, O God, ay mong gihatag is not the thing. Dili siya mao, Lord, na mong ginapray, but Lord, we will receive it with joy. We will receive it with humility, with thanksgiving, because we know that maayo ni para sa mo. Lord, salamat na makasalig ni sa imo, O God, na ang madawat namo gikan sa imo matag adlaw is bag-o, presko. Your mercies are new every morning, O God. Ang dili ka mahutdan ani mga panalangin. And Lord, bisag limitadong lang among paglangtaw sa mong kinabuhi, wala may kabalo, Lord, o sa mahitabo sa unahan sa mong kinabuhi. But Lord, makasalig kami diha sa imo, O God, that planado na nimo ang tanan, O God. And we can rely on your goodness and your faithfulness, O God, na we are safe sa imo mga kamot. And this invitation, O God, to a higher calling, to a higher form of relationship diha sa imo, ha. It's a relationship na worry-proof. Di man kami may mong gawas nun, Ginoo, sa problema na kalibutan, Lord, but dili kami matayog sa mga kabalaka, mga kahadlok, God, because makasalig ni Desemo. Because among pagsalig, wala nakabase sa among abilidad, sa among background, o sinapundar namo, but nagsalig kami sa imuhang mga saad. Ug mao kanay makapalipay diya kanimo. For without faith, it is impossible to please you, Lord. So, sa mga pag-ampo namo, God, pagpadayon sa mga pag-ampo, pagpangitaw, pagpanuktok diha sa imo, we are exercising our faith diha kanimo. Salamat, Lord, na imong hatagan o kalinaw among mga kasing-kasing, Ginoo. Labaw sa tanan pagsalig diha sa imong God. Kaya tamang ginapasalamatan, ginapasidunggan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito pala pakatubig Diyos iksoon.